Worth it pa ba maging ALT sa Japan ngayong 2026? Kung interesado kang malaman, panoorin mo ang video na ito. Minasang, konnichiwa, Mako desu. I'm currently working as an ALT dito sa Japan. Mahalaga rin na sabihin ko na hindi ako under ng JET program. I'm working as an ALT from a dispatch company. Kaya ang mga personal experience, salary, benefits na ibabahagi ko ngayon ay maaaring iba sa nararanasan ng mga ALT under the JET program or direct hire. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang madalas kong nakikitang tanong online. Kung worth it pa ba maging ALT sa Japan ngayong 2026? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang totoong salary deduction, monthly expenses, expectations, advantages, at kung ano pang masasabi ko after how many years of working as an ALT. Hindi ako para manira ng isang company, hindi rin ito para pigilan kayong mag-apply. Ang goal ko lamang is ibahagi sa inyo ang personal experience ko nang sa gayo ay magkaroon kayo ng realistic picture kung ano nga ba talaga ang reality dito sa Japan kapag nag-work ka as an ALT. Kaya kung balak mo mag-apply bilang ALT dito sa Japan, samahan mo ko hanggang sa dulo ng video na ito. Sore dewa, hajimemashou. Kapag naghanap ka ng trabaho dito sa Japan, madalas ang una nating tinitignan ay yung gross salary, di ba? Pero, pagdating ng actual salary day or actual sweldo mo, doon mo makikita ang totoong picture ng reality. Sa personal experience ko, ilan lamang ito sa mga regular deductions and expenses ko. Number 1, income tax. Hindi naman mawawala yan eh. So most probably, ang income tax is based dun sa kung magkano yung sweldo mo. So ako, mababa lang yung sweldo ko. So around 5K yen, around 5 to 6K or 7K yen ang monthly regular deduction ko sa income tax ko. Next, pension and insurance. Ito medyo malaki siya. So around 30 to 40,000 yen yung binabayad ko monthly. It depends yan sa premium ng insurance mo. Next, isa pa sa mandatory deductions ay yung employment insurance. So, sa company ito, hindi ko alam kung para saan to, pero yeah, lagi siyang dinededuct sa amin. So, around, 3,000 yen, parang ganon, parang 2,000 to 3,000 yen. So, magkano na ang deduction every month? Sa tax, pension, insurance, employment insurance, nasa around 40,000 ka na. At kung nasa area ka na kailangan mo ng car, syempre the company will provide a rental car for you. So, more likely, it will cost you 36,000 yen or 30 to 40,000 yen. Ayan. Sabi natin, let's say, kasi in my case, 36,000 yen. So, parang yung half nun, yung company yung nagbabayad. Pero sa ibang company, baka libre siya. Pero in our company, half yung binabayaran nila. So sa actual figures ko, umaabot ng mahigit sa 70 to 76,000 ang monthly deduction ko plus the car-related expenses. Pagkatapos nito, saka palang papasok dito yung rent, food, water, gas, electricity, at kung ano-ano pang mga bayarin. Sa mga nagtatanong, nagpapadala po ako ng pera sa Pilipinas. So, pasok din doon yung pagpapadala mo sa Pilipinas. So, kung yung regular ALT ay sumusweldo ng 215,000 yen, imagine nyo kung magkano na lang natitira. So, kung ang sweldo mo ay pumapalo ng 215 to 250,000 yen, tapos ibabawos mo yung 76,000 yen, na regular monthly deduction, imagine kung magkano na lang matitira sa'yo. Plus kung ikaw ay nakatira sa bahay na sometimes fully furnished, yung mga apartment dito more likely around 30 to 50,000 yen every month. Plus you have the utilities, yung kuryente mo, gas, water, yung mobile internet mo, and plus kung pag sa school ka, may school lunch ka, dagdag mo pa rin yun sa gastos mo every month. So more likely yung school lunch ngayon ay 5,000 yen siya every month. Depende sa araw ng pasok mo. Pagkatapos magpapadala ka pa ng pera sa Pinas. At may mga emergency expenses ka pa. Tapos
pupunta ka sa Starbucks, magkakape ka pa. Tapos dadaan ka sa mall, may makikita kang masarap na pagkain, kakain ka pa. So ito yung mga kadalasang deductions na hindi naman din nila nilalagay or pinopost kapag nagpo-post sila ng mga recruitment ads, 'di ba? Pero sa kabila ng mga pinagdadaanan ko at kabila ng mga deductions na ito, marami pa rin akong pinagpapasalamat bilang isang ALT. Una, naging daan ito para magkaroon ako ng trabaho at magkaroon ng opportunity tumira dito sa Japan. Pangalawa, natutunan ko ang Japanese culture at Japanese working environment. Pangatlo, nagkaroon ako ng pagkakataong matuto ng Japanese language. Pang-apat, nakakilala ko ng mga guro, estudyante, bagong kaibigan na masasabi ko na malaki yung ambag nila sa work experience ko or sa experience ko dito sa Japan. At para sa akin, malaking achievement ito na magkaroon ako ng isang international experience. Sa personal experience ko, ito naman ang mga naging challenges ko bilang dispatch ALT. Una, hindi ganun kataas ang purchasing power ng ALT salary dahil sa taas ng bilihin dito ngayon sa Japan. Pangalawa, kung kailangan mo ng sasakyan, malaking halaga ng budget mo ang mapupunta dito. Pangatlo, mahirap mag-ipon ng mabilis lalo na kung nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas. Pang-apat, limitado ang salary growth kumpara sa ibang work paths dito sa Japan. Panglima, nagbabayad ka pa ng mga loans at mga utang mo sa Pilipinas hanggang ngayon. Worth it pa ba? Kung tatanungin niyo ako kung worth it pa bang maging ALT dito sa Japan, ang sagot ko ay, depende yan sa goal mo. Kung gusto mong makapasok sa Japan, magkaroon ng international work experience, matuto ng Japanese culture, malibot ang Japan, gawing stepping stone ng Japan para sa ikauunlad ng buhay mo. Mabagal man pero you have the goal, ma-achieve mo naman yan, 'di ba? So I think worth it pa. Worth it pang magtrabaho dito bilang ALT sa Japan. Pero kung ang expectation mo ay malaking ipon agad, mataas na disposable income, pangmatagalang financial growth ng walang career progression, mahalagang maging realistic sa expectations. Para sa akin, ang pagiging ALT ay isang magandang simula. Pero, kailangan mo rin magkaroon ng isang long-term plan para sa career growth mo habang nasa Japan ka pa. I think mas magandang tignan ito bilang simula ng journey mo dito sa Japan at hindi siya final destination. Again, gusto ko lang sabihin, lahat ng sinabi kong ito ay based lamang sa personal experience ko. Posible na ibang experience ng ibang ALT depende sa company na pinagtatrabahuhan nila, sa location kung saan sila nakatira or nagtatrabaho, sa lifestyle na meron sila at higit sa lahat sa personal situation nila. Kung ALT ka dito sa Japan, pwede mo bang i-comment ang personal experience mo? Malay mo, makatulong ito sa mga nagpaplanong mag-apply bilang ALT dito sa Japan. Comment below. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo or kahit papaano ay nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo mabubuhay dito sa Japan kung sakaling kayo ay mag-a-apply at nagpaplanong mag-apply bilang ALT or Assistant Language dito sa Japan. Kung may mga questions kayo, i-message nyo lang ako, mag-comment kayo dito, sasagutin natin yan. See you sa susunod na video ko. Bye!